Oy, pag-usapan naman natin ngayon yung depression na nararanasan daw ngayon ni Boy Sili, mga ka-GPnatics. Noong pumasok po ang balita, mga kababayan, na si Bongo at si Bato ay kasama po sa mga pinangalanang co-perpetrator, mga ka-GPnatics ng ICC, ay eto na. Ha? Biglang-bigla, itong si Senator Robin Padilla ay nagsalita. Pero pakinggan muna natin, mga kababayan, yung nangyari kahapon na balita na talagang nagpasakit na naman ng ulo ng mga DDS. Ito po ay laban kay dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Idinetalye sa 16 na pahinang report ang sistematikong plano para patayin ang mga umano'y drug suspect mula 2011 hanggang 2019. Sa dokumento, tinukoy na co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kaso sina Senador Ronald De La Rosa, Senador Bongo at ilang dating hepe ng PNP. Inakusahan ang dating Pangulo na bumuo ng naturang polisiya, nag-utos sa mga hitman at nangako ng immunity sa mga papatay sa mga pinaniniwalaang kriminal. Samantala, isinumite naman po ng prosekusyon sa ICC ang panibagong listahan ng mga ebidensya kung saan 2 bagong items ang idinagdag. At kaugnay po niyan. Hoy, 2 bagong items. At itong si Regina Garma, isang malaking mga kababayan, isang malaking importanteng piyesa para ituro, idiin itong sila Bongo. No, yung sinasabi niya na wala siyang kinalaman, siya po ay umaangal, siya po ay kinukundina niya yung pagkakadawit sa kanyang pangalan. Nako, hindi mo talaga matatakasan yan, Bongo. Kausapin po natin ang ICC Assistant Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer NCR, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, magandang umaga po. Opo, wait. Sagutin lang natin to, guys. Sabi dito ni Juanito Magalang, ang galang mo, sir. Sir, kahit anong paninira nyo sa mga Duterte pa rin kami. Sana, sir, mauna ka pa sana pumanaw para mabawasan ang mga siraulo. Bakit di ka mauna? 'Di ba? DDS ka eh. Ikaw yung number 1 siraulo. 'Di ba? Sino ba mga siraulo? Biruin nyo. Ginagawa nyo yung tatay nyong karton. Pinapakain nyo, dinadasalan nyo, kinakausap nyo. 'Di ba? Sinong siraulo? sabi nila nakikipag-usap daw sa kaluluwa, siraulo, sabi ni Roque, 'di ba? Mas siraulo siguro yung nakikipag-usap dun sa karton. Mauna ka na po. Sana pati yung pamilya mo. Kini-curse mo ako di babalik ko lang po. Akala mo mapagpatol ako ngayon. Attorney, after this po na ilabas yung document containing the charges at in-identify na nga po doon, no? Bukod kay dating Pangulong Duterte, meron tayong Senator Bongo, meron tayong Senator Ronald De La Rosa. After this, Attorney, bigyan lang po natin ng ideya yung mga kababayan natin. Ano po yung sunod na mangyayari dito, Attorney? Unahin po, Robert, hindi ba ito yung unang beses natin nakita yung dokumento, pero unang beses natin nakita yung mga Attorney. Hello. Ayan, medyo mahina po yung signal, hindi po kayo naiintindihan. Oo nga. Baka pwedeng ikot tayo na konti, Attorney. Hello, Robert, narinig ka? Parang malayo yung tunog nyo sa tele. Tawagan natin ulit siguro si Attorney. Attorney, tatawagan po kayo namin ulit, ha? Tatawagan po natin ulit si Attorney kasi mahalaga po na malaman, unang-una, so kung ibig sabihin nito, ano na po yung mangyayari. Mahalaga po na maunawaan natin yan para hindi po tayo nahuhuli pagdating sa mga informasyon na ganito at naniniwala at alam natin yung mga ganap, ika nga, hindi tayo basta-basta naniniwala kung saan mga pinapalabas sa social media na minsan mali. Balikan natin si Attorney Conti. Attorney! Hello, Robert. Ayan. Malinaw na po tayo. Ulitin ko lang po, after po nito, ano po mangyayari, Attorney? Uunahin ko paglilinaw na hindi natin unang beses nakita yung document containing the charges. Okay. Okay? September pa po itong naka-upload, kaya lang redacted.
Noon pa man ay nakalagay na, kumbaga may blank dito sa part portion. Opo, yun na yung may walong pinangalanan. yun yung redacted part. Hindi kasi sila naniniwala dati, mga kababayan, na nung lumalabas yung redacted report ng ICC, nakasama sa co-perpetrators itong si Bongo, maging itong si Ronald Bato de la Rosa, di ba? Hindi sila naniniwala, maski itong si Aguirre, mga ka-GPNatics, kasi wala naman daw yung pangalan. Okay, pero based doon sa pagkakahambing, mga ka-GPNatics, sa pagkakadescribe ng mga statement doon, kayo na talaga yung pinatutungkulan. Ayaw nyo pa rin maniwala. Tapos sasabihin nyo ngayon, we don't have any role sa EJK. Ano yan, mga ka-GPNatics, biglang-bigla na lang? Attorney, ngayon, ibig po sabihin, Oo. buo na itong inilabas. Hindi pa rin buo. Hindi pa rin. Meron pa rin Okay. Pero, tawag nila ay lesser redacted person. Okay. Pero dito, unang beses, ito naman yung unang beses nating nabuo yung mga pangalan. Dati mga clue lang Mga blank, police officer, blank. correct. Ayun. Buo na ngayon. At siguro ito ay sa ikalilinaw ng lahat, lalo na kapag tungtong natin sa February 23. At ito yung sunod nga, ito ay reference document. Ito yung importante actually dahil ito yung magsisilbing batayan. So bakit ba may kaso? Sa February 23, ito ang babasahin na sakdal o charges kay Rodrigo Duterte. Baka siguro hindi naman buo kasi 16 pages ako. Ilang oras kaya itong babasahin. 4 na araw. Substantially, yung malaking part nito ang babasahin. At tutukoy dito ang una, ano ang naging role niya. So, nabanggit ko kanina, yung ordering, inducing, aiding and abetting, kung paano niya ginawa. Pangalawa, ano yung mga nangyari? Dito yung count 1, 2, 3 ng crime against humanity and murder. And then lastly, paano niya sinagawa? Itong ang tawag dito ng ICC, common plan wag na pong malilito, kaisipin ako, ano na naman to? Term lang po nila ito para ipakita na may kasunduan, kumbaga, yung mga tao na ito mangyayari sa war on drugs. So, yung mga kasapakat, yung mga mastermind ng common plan, ay di umano, ito daw mga tao ito. Ito lang po, ang kaso ay laban kay Duterte. Opo. Attorney, baka nag-aabang yung iba na, ipatawag yung iba, wala pa po. Sa kanya pa lang to. Dahil kailangan mag-issue ng warrant of arrest. Speaking of warrant of arrest, attorney, ibig ba sabihin ngayon na lumabas ito mga ito, dati na tong dokumento na to, kaya lang redacted, ibig sabihin may mga hindi ipinakita, may mga detalyeng hindi isinapubliko ngayon, nadagdagan ng konti yung information, ibig bang sabihin nito ay possible yung warrant of arrest or baka meron na even before? Correct. Ibig sabihin, mas kumpiyansa na ang ICC na i-public yung pangalan. Kasi isang approach nila ay hindi ka muna magdi-disclose ng kahit na ano patungkol sa arresto mo para secret. Sigurado mong ma-arresto mo. Secret yung warrant, pero siguradong ma-arresto. Kumpara sa in-announce mo yung pangalan, tapos di ba naman mahuhuli. Katulad nung sa kaso ni Putin, ni Netanyahu. Ito ay mga leader ng Israel at saka ng Russia. Parang ang siste doon, i-announce ko na lang kasi hindi ko naman ito mahuhuli. Tama. Dito, upfront, ang ICC patungkol kay Senator Bato and the others, meaning, palagay niya, kahit i-disclose ang pangalan, ay may chance pa rin namang mahuli ang mga to. So, syempre, alam na to parang automatic, kapag in-announce mo, abay magtatago. So, yun lang. Kailangan sipatin yun, yung certainty or possibility that the warrant of arrest eventually will be issued. Opo. Attorney, dahil redacted pa din or may hindi pa rin mga inilalabas, hindi kabuuan pa rin yung nababasa po natin ngayon, no? Ito pong document containing the charges na tinatawag po natin. May possibility ba na may iba pa rin pangalan sa mga susunod na araw o pagkakataon ng ilalabas pa rin under these documents? Yes. Pero kung yung dokumentong ito, ang redacted yung mga pangalan ng 8 katao. Opo. ABC hanggang H. Yung letter I,
Parang catch-all ang sabi nito, and other PNP officials. Ganun. And personnel ba? Opo, opo. So doon, pwedeng magdagdag ng pangalan. Pero sa ngayon, yung dokumento, yung sa original niya, dun sa unredacted, wala nang ibang pangalan ng co-perpetrator Oh. o ng katapakat, ng kasamang mastermind. Kasabwat. Ang redacted sa ngayon, ang redacted sa ngayon ay mga pangalan ng biktima. Doon, matindi, mahigpit ang proteksyon kasi mahihirapan lalo ang kaso kung magkandawalaan itong mga biktima na ito. Kung targetin, kumbaga, ng kung sino man. No? Kaya, yun na lang so far ang redacted na mga pangalan. Pangalan ng mga biktima, ng mga pinatay, attempted murder. May isang dinisclose na. Pero, dito sa kaso dito sa papel natin, kung mastermind, medyo wala na. It will be a separate document later on. Okay, to make the story short mga ka-GP Natics, yung atin gustong puntuhin dito sa balita na to, no? Maaring itong si Bato de la Rosa ay totoo talaga na meron na talagang warrant of arrest. Even itong si Bongo, mga ka-GP Natics. Pero dahil nga po inaantay pa yung confirmation of charges sa February 23rd, mga ka-GP Natics, medyo dinedelay lang nila para yung mga ito ay maging kampante. Pero ngayon, mga ka-GP Natics, na ngayon ay pinangalanan na yung mga co-perpetrators nitong si Digong Duterte, kasama nga po dito si Bato de la Rosa at si Bongo. Yun na nga mga kababayan, dahil itong si Senator Robin Padilla ay nagpahayag po, mga ka-GP Natics, nitong statement na ito, na kung saan sinasabi ni Senator Robin, sa totoo lang, nalungkot at na-depress ako sa balitang isinama sina Senator Bato at Senator Bong sa ICC. Pakiramdam ko, ako na lang ang maiiwan sa Senado. Mga kababayan, siya na lang daw ang maiiwan sa Senado. Saan ka ba nalungkot? Dahil kasama si Bato de la Rosa at si Bongo sa aarestuhin ng ICC, o dahil mag-iisa ka na lang sa Senado? Alin ba doon? Malulungkot ka dahil wala ka nang kakampi sa Senado? Na-depress ka dahil wala ka nang kakampi sa Senado? Or dahil yung dalawa ay dadamputin ng ICC, sabi mo kasi sasama ka. 'Di ba? Sabi mo kasi, Robin Padilla, sasama ka. Susunod ka kay Senator Bato. So ngayon pala, dahil sa pagsasabi mo na ikaw na lang ang maiiwan sa Senado, ibig sabihin nagsisinungaling ka na naman. Sinungaling ka talaga. Akala ko ba susunod ka kay Bato kapag hinuli? 'Di ba? Pinagtatago mo si Bato, 'di ba? Kasi ayaw mo sumunod. Ngayon na pag hinuli na to kasama si Bongo, nangangahulugan nito na hindi ka sasama sa kanila. 'Di ba? Hindi pala siya sasama, guys, kasi sabi niya, pakiramdam ko ako na lang talaga ang maiiwan sa Senado. 'Di ba? Kausapin mo yung sarili mo. Wala namang problema yon kung ikaw lang maiiwan diyan. Sabi ko nga, para hindi ka malungkot, para hindi ka ma-depress, sumama ka na. Total yan naman yung pangako mo eh. Oh. Sabi ni Michael Pangan, Boy Silly, akala hindi naniniwala sa depress, ngayon tumalab sa'yo. Guys, sinungaling lang yan, Sir Michael Pangan. Hindi po totoo na hindi niya alam yung salitang depress. Hindi po totoo na siya po ay ngayon lang sinasabi niya weak daw mga kabataan ngayon kasi nung panahon daw niya ay wala daw salitang depress. Hindi totoo yan kasi umamin po siya sa isang interview na muntik rin siya magpakamatay. Alam niyo kung saan pala yon, mga ka-GP Natics? Nung itong si Senator Robin Padilla ay nakulong. 'Di ba? At kaya po siya nag-AMJ dati ay dahil pag nade-depress siya ay nagchuchongke. Ayon po sa mga bali-balita. Oh. 'Di ba? Sa sinungaling. Oh. Joke lang daw 'yon, strong lang siya nung time na 'yon. Oh. Wag mag-alala, Bobo Robin, nandyan pa si Kawatano.
Wala naman siguro aawat kay Robin kung sasama. Wala. Sino aawat dyan? Baka si ano lang, si Mariel. 'Di ba? Parang sinabi na ni Robin na hayaan na lang si Digong doon na mag-isa. Wait. Hindi ko magets. Sabi nila Onion, parang sinabi na ni Robin na hayaan na lang si Digong doon mag-isa. Hindi, parang sinabi niya na siya na lang ang matitira doon sa Senado. 'Di ba? Wala na siyang kasama kasi mauubos na sila eh. Bakit kanyo? Bakit mauubos? Si Bato de la Rosa, si Bongo sa ICC. Joel Villanueva, Joel Villanueva, Chis Escudero, Jingo Estrada. Oh. Makukulong din yung mga yan. Ay, sama nyo na si Marcoleta. O, di sila na lang magsabong ni Amy. Di ba? Sabi ni Ma'am Rica, samahan mo sila agad-agad. Oy, nga pala, thank you pala doon sa nag-share ng blessings kay Mami, ano to pangalan? Wait. Basahin muna natin. Salamat. Oy, Mamu Ancheng channel vlog. Thank you so much po sa pag-share ng blessing ha. Salamat. Ay, first time pala ni Mamu Ancheng. Thank you. Dapat panindigan ni Bobo na Robin ang sinabi niyang samahan niya si Digong demonyo. Hindi naman niya ata sinabi na si Digong yung sasamahan niya. Ang sasabahan niya si Senator Bato. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Irma Kapuyan, abay, magpa-check up ka na Robin. Food trip Padilla bago lumala ang nararamdaman mo. Kasi nasa ICC dahig ka pa lang, matindi na ang depression mo. Kasi hindi normal ang makikape sa karton ni Digong. Correct. 'Di ba? Nakikipagkape doon sa karton ni Digong. Ginaganon pa guys, oh. Parang sira. Mag-caregiver na si Robin sa Tatay Diggs niya. Sama na siya. Together forever sila doon. Oh. Sabi ni Digonggong, wag po tayo puro fake news. Dapat totoo lang. Alin ba ang fake news doon? Pinarinig ko naman sa inyo, di ba? At hindi naman ako ang gumawa nun, guys. Yung sabi na magpapaalam na. Oh, hindi naman ako nagsabi nun. Yung balita at sinabi rin mismo ni Pulong Duterte. Ako ba yun? Bakit naman? Bakit ako pinagbibintangan nyo na fake news? Maliwanag eh. Sinabi ni Pulong dito kanina, di ba? Na yung tatay niya ay gusto na magpahinga. Oh. Ano ibig sabihin nun? Ako ba yung gumagawa ng kwento? Nililinaw ko nga. Mag-resign na lang. Sayang ang pasahod dyan kay Robin, sabi ni Mio. Kaso makapal ang mukha eh. Di ba? Na naman, noon pa yan nagpaparamdam, namamaalam, tagal naman, sabi ni Jem Santos. Kita nyo? Ang tagal na palang namamaalam, hanggang ngayon buhay pa. Yan, totoo yung kasabihan. Ang masamang damo, matagal mamatay. Ay, kupal ba ako? Sige, okay lang, Drew Carl. Walang problema. At least ako dito, sa kada dakdak ko, kumikita ako. 'Di ba? Ikaw, baka palamunin ka lang sa inyo. 'Di ba? Pag sumama si Robin kay Bato, sigurado magugutom diyan. Walang mukbang sa bagay, tama kayo, 'di ba? Kasi doon mga kababayan, yung binibigay doon sa loob, kailangan na may oras, 'di ba? Bawal yung mukbang doon. Magugutom talaga si Robin, mga ngayayat. Di totoo yan, palusot na naman para di umattend sa hearing, sabi niya Dan Zenon. Oo nga. Palagay ko, diskarte na naman yan. Puro salita lang si Robo Bobin, nagsenador, wala naman alam, mukhang tanga. Hearing ng Senate, nakakahiya, hindi siya kinikilabutan, lingon ng lingon, parang tanga. Correct. Maging yung guys, yung, alam nyo yung issue nung sabi niya hindi daw siya pipirma doon sa report ng Blue Ribbon, kahiya-hiya yun. Pero inyo na lang, sasabihin niya, hindi ako pipirma. Susundin ko yung aming Senate Minority Floor Leader. Sabi ni Shelo Magno, hindi ka naman talaga pipirma, Senator Robin, hindi ka naman member. Sabi ni Robin, ang Senate Minority Floor Leader, pwedeng mamili yan ng papalit kay Senator Bato. Bakit pinili ka na ba? In-announce ba? Diba? Hindi naman eh.
Yung nagsasabi na malapit na si PBBM, mas mauna pa. Curse pa more, karma is real. Baka mauna pa sila. Senator Robin, grabe naman yung yung dahilan ng pagiging depressed mo. Dahil lang itong si Bongo at si Bato ay dadalin sa ICC in case tapos ngayon depressed ka na kaagad. So sino ang mas weak? Yung mga kabataan na sinasabi mo? Mga kababayan, eto mismong si Kim Atienza ay nagsalita rin ng laban kay Robin Padilla. Okay, nagsalita rin ng laban kay Robin Padilla dahil po sa kanyang pagiging insensitive na pahayag hinggil po dun sa mga kabataan na sila daw ay weak. 'Di ba? Sa mga kabataan ngayon na sila daw ay weak. Samantalang itong si Robin, ang babaw-babaw, mga kababayan, yung issue ni Bato at ni Bongo. Ano ngayon? Kung si Bongo at si Bato ay isama sa ICC, yan ang consequences ng kanilang pakikipagsabuatan at pakikipagtulungan dito kay Digong Duterte. Kung sabi ko, para hindi ka ma-depress, sumama ka na lang sa kanila. 'Di ba? Sabi ni Digonggong, ay Diyos ko, madik maawatan. Nya, Jay. Aha. Kahit hindi siya pumirma, hindi siya kawalan. Malamang sa alamang GP sa PAL nagtatrabaho ang umaatake sa iyo, palamunin. Malamang nga po. Hayaan nyo na sila, guys. 'Di ba? Okay? So ito naman, next ulit. Hayaan nyo na yan, antayin na lang natin yung kanilang warrant of arrest para lalong ma-depress etong si Senator Robin Padilla. Maganda nga yung alam nyo yon, na kapag makita niya yung sitwasyon sa Senado, wala na siyang kakampi, tapos magre-resign na lang siya. Uy, sigurado, tatawa ako ng gusto. Sigurado, magpapalitsyon ako. Lechon manok nga lang, mga kababayan. Hindi ko kaya yung lechon baboy Lechon manok lang, ha? Magpapalitsyon ako kapag yung mga yan, yung dalawa na yan ay dinala na sa ICC, tapos yung iba pang mga senador ay napakulong. Si Robin na lang ang nandun, wala na siyang kakausapin. 'Di ba? Mga Inglesero yung mga nandun. Hindi na siya makakapagsalita. Paano tayo? Papalitsyon manok. Kahit 2 lechon manok. Tanong ko lang, Sir GP, sa panahon ba ni Robin alam na niya ang salitang child abuse? Ay nako, mga ka-GP Natics. Tanong na lang natin si Robin. Hindi ko alam kung ano ba ang dyan, ano ba ang magiging sagot, di ba? Sabi ni Northern Kumot, GP, magpakanton ka, mas masarap. Kanton? Diyos ko. Magkakasakit tayo yan sa kanton. Baka mamaya maging karton pa yan. Ano na lang? Okay na sa akin yung lechon manok. Di ba? Lechon manok lang naman wala namang problema. Magkano lang yun, guys? 400. Dalawa, 800. Pwede na yun. Di ba? Sana mamulat yung utak ni Robin gagawa ng batas. Wala naman. Mag-artista na lang, hindi ka pa nakakahiya, ang kapal ng muka, ni wala ng hiya. Yun lang. Okay? So, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Ito mga kababayan,